Dwight Ramos at AJ Adu sa NBL ng Australia. Usap-usapan ng mga Australian fans ang ating mga Gilas players. At Kai Sotto babalik sa NBL ng Australia matapos ang bilig stint nito. Another NBL team interest. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. Sa last FIBA Asia Cup Championship daw nakaranas tayo ng masasabi nating masamang result dahil nga suma total ay nakakuha tayo ng 2-3 win-loss record at hindi natin nakuha ang gintong medalya ay may ilang mga bright side pa rin tayong nakuha sa tournament na ito para sa ating mga malalaro. Bagay na makakatulong sa future ng ating national team. Yes, dito ay nasala natin ang ilang mga players natin na mas magiging malakas ang statement sa hinaharap para sa programa ng ating pambansang kupunan. Ito nga yung apat nating young Gilas players na sina AJ Adu, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Kevin Kembao. Kudos sa ating mga veterano sa Gilas pero since mahabang programa ito ay mas ipaprior natin ang mas mga batang players natin ngayon para sa development ng ating pambansang kupunan. Pero sa apat nga ng mga young players natin na mga ito ay may dalawa dito na tila nabigyan ng matinding pansin ng ilang mga fans mula sa Australia na po pwedeng magdala sa kanila sa isa sa sikat na liga ng basketball sa mundo, ang National Basketball League. Ito nga ay si Dwight Ramos at si AJ Adu. Ayon sa isang forum mula sa mga Australian ay napag-usapan nga itong si Dwight at Edu. Maganda ang naging scouting nila sa dalawa. Kay Dwight sinabing mataas ang basketball IQ nito sa game. Versatile daw ito ng two-way player. Natalakay din dito ang mahusay na ball handles ni Dwight Ramos. Natalakay din ang tangan nitong opensa at depensa na kaya daw nito sa multiple position. At ang isa sa pinaka-importanting bagay sa isang player ay ang maging kalmado sa gitna ng pressure sa game na sinabi rin ukol kay Dwight. Habang si AJ Edu naman ay natalakay nila ay ang kanyang pagiging legit rim protector kung saan ay napakahusay nga daw nitong tumiming ng bola. Nabanggit din ang pagiging offensive player ni Edu around the rim. Pero ang pinaka naging punto nila dito ay ang pagiging defensive player nito na bagay naman na ina-achieve ni AJ kaya siya tinaguri ang defensive mechanism ng ating national team. Tulad ni Kai ay pwedeng sumailalim sa pagiging SRP player si Dwight at AJ. Katumbas nito ang pagiging Asian import sa bilig ng Japan at KBL ng Korea kung saan ay kinukonsidera silang mga locals sa kahit anumang NBL team. Ang huling naging SRP player sa NBL ng Australia aside kay Kai ay ang Korean Steph Curry na si Lee Yun-jung. At speaking of NBL pa rin ng Australia, sa kabila na naging mahabang pahinga nito sa injury, ay tila nananatili pa rin ang interest ng mismong NBL ng Australia sa kanilang two-time fans MVP na si Kai Sotto. Dahil bagamat ilang taon na nung huling lumaro ito sa kanila, ay laman pa rin si Kai ng ilang usap-usapan sa NBL. Nito lang ay muling nabuhay ang Sotto to NBL again dahil nga sa article na ito ng basketball.com.australia. Ayon sa laman ng article ay ang bagay na posibleng pagbalik ni Kai sa kanilang liga kung saan ay may matinding tanong kung ano nga ba ang magiging impact ngayon ni Kaiju sa kanila. Dahil nga ayon pa rin sa article na ito ay maraming bagay na umunlad sa laruan at pangangatawan ni Kai mula nang huli itong lumaro sa NBL. At ang good thing ay sinabi din dito na dapat maging starter si Kai sa isang maayos na NBL team. Kung sakali ay hindi may sasara ang posibilidad na ito, lalo na't under pa rin ng Wasserman si Kai na may matinding connection sa mismong NBL. Kaya tignan natin pagkatapos ng season ni Kai Sotto sa Japan. Baka sa NBL na muli tayong tututok.